So, ang Pilipinas, bagamat napakayaman sa kalikasan, mayaman sa natural resources, hindi nananatiling maunlad. Bakit? Sa kabaliktaran, ang Pilipinas ay kasama sa 20 bansa na pinakamahirap sa buong Asia according sa tala ng kasaysayan. Maaaring isipin na baka dahil mahina lang sa estratehiya ang Pilipinas kung kaya't hindi siya umuunlad sa pang-ekonomikong kaunlaran. O baka naman mabilis lang talaga umunlad yung technology ng ibang bansa. Ngunit isa sa pinakaugat ng paghihirap ng Pilipinas ay ang korupsyon. In the Southeast Asia, Philippines is the third country among the most corrupt nations. Makikita natin sa bayan ng Juda ay nalalagay sa gayon ding sitwasyon. Hindi nila makita kung ano ba yung ugat ng kanilang suliranin, ano ba yung ugat ng kanilang paghihirap, bakit sila nagkakaroon ng krisis, bakit nandun sila sa ganong sitwasyon. Marahil sa kanilang paghihirap, nakikita nila na yung mga bansang salungat sa Diyos ay umuunlad, pinagyayaman sila ng Diyos. Kaya't anong nagiging solusyon nila? Makipag-alyansa sa mga mauunlad na bansang iyon. Ngunit hindi nila nakikita na yung aksyon na iyon, na yung resolusyon na iyon, ay mismong salungat sa Diyos at sila'y lumalayo sa Diyos. Hindi nila nakikita na kaya pinagayaman ng Diyos ang mauunlad na bansang iyon ay dahil gagamitin niya yon upang hatulan ang bayan ng Juda. Napakaganda nung sabi ni R.J. Rushdoony. Ang sabi niya, dahil sa pagmasid sa kayamanan at kasaganaan mula sa kulturang salungat sa Diyos, ang bayang tipan ng Diyos ay natutuksong humanap ng ibang pamamaraan ng tagumpay at kasaganaan maliban sa Panginoon. Hindi ba totoo yan sa kasaysayan natin ngayon? Ang maraming tao ang humahanap ng ibang solusyon maliban sa katotohanan o sa gamot ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kung kaya't yan ang tatalakayin natin sa umagang ito, iniimbitahan ko po kayong lahat na tumayo at basahin natin ang teksto sa Isaiah chapter 1 verses 4 to 8. Isaiah chapter 1 verses 4 to 8. Ang sabi sa verse 4, again, chapter 1. Sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. Mga taga-Israel, bakit patuloy kayong nagre-rebelde? Gusto pa ba ninyong maparusahan? Para kayong tao na puro sugat ang ulo at ang puso'y puno ng sakit. Mula ulo hanggang talampakan, walang bahagi na walang sugat, pasa at pamamaga. Hindi ito nahuhugasan o nabebendahan o nagagamot. Hindi na mapakinabangan ng inyong bansa. Sinunog ng mga dayuhan ang mga lungsod ninyo. Kitang-kita ninyong sinasamsam nila ang mga bunga ng inyong pananim. Sinisira nila ang inyong lupain hanggang sa hindi na mapakinabangan. Walang natira kundi ang Jerusalem. Para itong silungan sa isang ubasan o isang kubol sa taniman ng mga pipino na mag-isang nakatayo at para ring lungsod na pinalibutan ng kaaway. Ayan ang salita ng Diyos sa propetang Isaiah. Maaari na po tayo magsiupo. So again, ito ang propesiya ng propetang Isaiah na ito ay mangyayari at kahihinatnan ng bayan ng Juda sa pamumuno ni Haring Ahaz. So the prophet here is making a diagnosis. What is the cause of the problem? Ang bayan ng Assyria hindi lamang banta, kundi sila rin mismo ang instrumentong gagamitin ng Diyos upang hatulan ang Juda. So inilarawan dito ni Isaiah kung ano yung kalikasan ng kasalanan ng Juda. Anong sabi sa verse 2 to 4? Na ang sabi sa verse 2, ang bayan ng Juda, pinalaki ko bilang aking mga anak, ngunit nagrebelde. At sabi niya sa verse 4, sila ay mga bansang makasalanan,
punong-puno ng kasamaan. Yan ang sabi at yan ang hatol ng propetang Isaiah sa bayan ng Juda. At hindi lang yun ang pagsasalarawan ni Juda sa kalikasan ng kasalanan nila, kundi inilalarawan niya rin dito ano yung mga magiging sintomas, ano yung dadanasin ng bayan ng Juda. Ang sabi sa verse 6, mula ulo hanggang paa, mula ulo hanggang talampakan, walang bahagi na walang sugat, walang katawan na hindi namamaga, hindi na walang pasa, hindi naguhugasan, hindi nabebendahan, hindi nagagamot, hindi na mapakinabangan yung kanilang bansa. Bakit? Dahil nilipol ng kaaway yung kanilang mga natural resources. Sinakop sila ng ibang bansa. Sinisira ng ibang bansa yung kanilang lupain hanggang sa hindi na mapakinabangan. Walang natira kundi ang bayan ng Jerusalem. Bagamat ang ganito ang katotohanan sa bayan ng Juda, totoo rin ito sa sangkatauhan. Bagamat alam niyang may suliranin na nagaganap sa kaniyang buhay, pero wala naman siyang kamalayan kung ano yung tanging ugat ng problemang iyon. Ang mga tao walang kamalay-malay sa naudyokang galit ng Diyos. Maliban sa ebanghelyo, laganap ang maraming ideolohiya na nagpapanukala ng kanilang sariling gamot sa problema ng mundo at ng kasaysayan. So, you see, the problem is still the problem today. Sila ay makasalanan. Sila ay punong-puno ng kasamaan at yan ay totoo pa rin magpasa hanggang ngayon. Punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasalanan. Kaya't ang gamot noon ay nananatiling gamot ngayon. Hindi kailangan ng maraming mga ideolohiya, ng maraming mga plataporma upang ayusin ang lipunan, kundi ang kailangan ay ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang gamot ay hindi kinakailangan sa bayan ng Juda, kundi kinakailangan din para sa atin sa panahong ito. Kinakailangan mo yan, kapatid, at kinakailangan natin yang lahat. At kailangan na magkaroon tayo ng kamalayan sa tanging problema, kung kaya't yan yung magiging mensahe natin. Ang kamalayan sa kasalanan, ang simula ng buhay. Ang kamalayan sa kasalanan, ang simula ng buhay. Yan ang layunin ni Isaiah kung bakit niya sinasabi ang sintomas ng sakit ng bayan ng Juda. At ano ang ugat ng kanilang problema. Upang ipakita sa kanila ano ang natatanging gamot. Kung kaya't yan ang tatalakayin natin. Unang punto, pagkalimot sa kasalanan. At pangalawa, kamangmangan sa tanging gamot. So unang-una dito ay yung pagkalimot sa kasalanan. Kung ikaw man ay naghihinaing dahil sa iyong mga dinadaanang mga suliranin, yan ay katotohanan sa iyo. Ang tanging ugat sa lahat ng suliranin ay ang laganap na kasalanan. Totoo yan kay Apostol Pablo, kaya at sabi niya sa Romans 7 verse 5, noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang nagahari sa ating katawan at pinukaw pa ng kautusan. Na sa tingin natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, tayo ay tatanggapin ng Diyos. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakakapagdulot ng kamatayan. Galing kay Apostol Pablo. Maaaring iniisip mong, kapatid, na ang pagkasira sa lahat ng bagay ay dahil sa sistema ng gobyerno. Ngunit iyan ay instrumento lang. Tool lamang liyan at hindi yan yung ugat ng tanging problema. Ang ugat ng pagkasira sa lahat ng bagay ay ang kasalanan mo at ang kasalanan ko at ang kasalanan ng lahat. Yan ang tanging ugat. Maaaring iniisip mo na mauunlad din ang bansa natin, uunlad din ang mundo. Nakikita naman natin nagumaganda rin ang sangkatauhan o yung umuunlad din ang teknolohiya ng bawat bansa. Bubuti rin yan. Ngunit taliwas sa diagnosis ni Propetang Isaiah, anong diagnosis niya sa bayan ng Juda? Sila ay bansang makasalanan. Mga taong punong-puno ng kasamaan.
Walang kaunlaran sa kanila. Bakit? Ang natatanging ugat ay yung kanilang pagtalikod at yung kanilang pangungutya sa Panginoon. The Holy One of Israel, they have forsaken. Kaya't anong nangyari sa propesiya ng paghahatol? Naisa katuparan. Sila'y nilipol ng kaaway dahil sa kanilang pagtatanggi. At yan ang epekto ng kasalanan, suliranin. Ang tanging ugat ay ang kasalanan, and sin affects the whole life. Sin affects the whole of life. Hindi lamang ito kaunting sira o mga pagkakamaling desisyon na ginawa natin sa ating buhay. Ang epekto ng kasalanan, it affects the whole life. Kung kaya't napaka-importante nitong mga kapatid na ating isaisip, may mga tao na walang kamalayan sa kanilang sa epekto ng kanilang kasalanan dahil sa dami ng biyaya na natatanggap nila. Tingin nila dahil maraming biyaya na binigay ang Panginoon sila at sila'y pinagyaman ng Diyos, tingin mo ay walang mali na problema sa iyo. Dahil komportable ang iyong buhay, therefore walang mali at walang kasalanan na nakapaligid sa iyo. Yan ang mali sa panahon natin ngayon. Maraming mga nagsasabi na kapag mas madali nating sabihin bilang tao na kapag yan ay taong nakatira lamang sa ilalim ng tulay, therefore mas madali nating sabihin na makasalanan sila. Pero kapag respetadong tao, mayamang tao, mahirap isipin na sila'y nagkakasala. Bakit? Dahil respetado sila at meron silang manners. Pero ang Biblia, walang pinipiling tao, walang pinipiling social classes. Lahat tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos. At hindi lamang naapektuhan nito ang buong buhay. Ang kasalanan rin mismo, it involves the whole person. Walang parte sa ating kaluluwa at sa ating katawan that is right by nature. Ang lahat ng buong pagkatao at buong katawan natin ay makasalanan sa harap ng Diyos. We have fallen in every respect, in every aspect. Anong sabi ni Pablo sa Romans 7 verse 18? Alam kong walang mabuti sa akin. Aminado si Apostol Pablo. Kung kaya ang kahalagahan nito mga kapatid, ang katugunan kung ang kasalanan ang nakaapekto sa buong pagkatao and therefore walang maganda o walang anumang kaaya-aya na lumalabas sa ating puso at sa ating isip at sa ating buong kaluluwa, and therefore anong solusyon? Hindi edukasyon. Hindi lamang simpleng mga psychological improvements, kundi kinakailangan ng pagpabago ng Diyos sa ating puso. Dahil ang ating puso ay makalaman. Maring iniisip mo na kapag napaalalahanan ka sa moralidad sa pamamagitan ng pulpitong ito, ay magiging maayos na ang puso mo. Hindi. Kinakailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang baguhin ang iyong buhay. Anong sabi ni Apostol Pablo again sa Romans 7 verse 24? Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Alam niya na walang ibang natatanging solusyon sa kanyang pagiging makasalanan dahil walang ni isa man sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa na mabuti na siyang tatanggapin ng Diyos. Ngayon at tatanungin kita kapatid, nasaan ang iyong pag-asa? Kanino mo nilalaan ang iyong pag-asa? Aasa ka ba sa solusyon ng mundo? Sa kaalaman? Sa wisdom ng ino-offer ng mundong ito? Noong 1976, July 1, itong si Anna Elizabeth Michelle o tinatawag mas kilala bilang Anneliese, ay pinaniniwalaan nila na sinapian. Kung kaya yung pamilya na iyon ay nagpatawag sila ng pare. Ngunit yung pare na iyon, yung exorcism na iyon, hindi nagtagumpay. Noong 1976, namatay si Anneliese.
dahil sa malnutrisyon. Ngunit lumaon ng investigasyon habang nagkakaroon ng interrogation at investigasyon, natagpuan ang tunay na problema ni Anneliese. Ang problema ng babaeng ito ay hindi dahil sa pagsapi ng demonyo, kundi dahil sa kanyang psychological disorder, manic depression at epilepsy, bipolar disorder. Therefore, ay yung mga pari na iyon ay nahatulan sa kasong negligent homicide. Maraming mga ideolohiya na animoy nagpapanukala ng solusyon sa suliranin. Ngunit ang katotohanan, yan ang gagabay sa iyo, kapatid, sa kamatayan. Katulad ng ginawa ng pari na siya'y hinatulan sa kasong negligent homicide. And what is happening to this culture? Even sa ating bansa ngayon sa Pilipinas, anong pinopropose nilang solusyon para sa mga suliranin? What is their solution for teenage pregnancy? Sex education. Anong solusyon nila para sa government corruption? Anong kanilang solusyon? Communism. We need more of Nietzsche. We need more of Karl Marx and Hegel. We need more of these philosophers. Pero ang katotohanan, nilalayo ka nito sa ebanghelyo ng Diyos at yan ay magkukos sa iyo, kapatid, ng kamatayan sa espiritual. Kung kaya't ito ang hamon ko sa iyo, kapatid, sa mundong walang hayag na katugunan, suriin mong mabuti ang ugat ng iyong suliranin. Dapat bang maging reckless ka kapag nagda-diagnose ka ng sakit? Kung ikaw ay doktor, dapat ba basta-basta ka nalang nagbibigay ng reseta ng gamot? Hindi mo muna ipapa-CT scan man lang o ipapa-laboratory para matukoy kung saan nanggagaling yung sakit. Hindi. Kailangan ng tao na maging masuri muna at alalahanin itong mabuti kung saan nagmumula ang kanyang sakit. Anong sayo, kapatid? Ano ang ugat ng iyong suliranin? Ano ang iyong diagnosis sa anumang problema na kinakaharap mo ngayon? Dahil ba tingin mo ay walang nangyayari na problema sa iyong buhay? Tingin mo ay walang mali sa iyong relasyon sa harapan ng Diyos? O dahil ikaw naman ay nag-aaral araw-araw ng salitaan ng Diyos, nagiging kampante ka o pabaya sa iyong suliranin o karanasan? Tingin mo ay ginagawa mo yan para sa ministeryo ng Diyos? Hindi malayo na ikaw mismo ay dalhin ka niyan upang mailayo ka sa relasyon sa Diyos. Yan ang kasalanan ng bayan ng Juda. At yan ay totoo sa kasaysayan natin ngayon. Kung ikaw ay magiging kampante, kapatid, sa iyong pagsusuri ng iyong mga suliranin, mayroon mga tumatayo sa pulpito, naturing ang tagapangaral ng salitaan ng Diyos. Even nagpapastor, nahulog sa gayong kasalanan. Maraming mga suliranin ang pumasok sa buhay. Ngunit anong ginawa nila? Mas mabilis nilang ituro ang ibang tao kaysa tignan ang ugat ng suliranin nila sa buhay. Mayroong magsasabi na ang sanhi ng kanilang suliranin ay dahil sumusunod lamang sila sa Diyos. Pero ang totoo, ang sanhi ng kanilang suliranin ay yung kanilang paglayo at hindi pagsunod sa Panginoon. Again, yan ang kasalanan ng bayan ng Juda. At ikaw ngayon, kapatid, magiging kampante ka ba? Na magiging complacent ka at hindi mo susuriin anumang suliranin ang dumadaan sa iyong buhay. Hindi mo matutukoy ang natatanging gamot. Kung kaya't yan ang pangalawang punto natin ngayon, kamangmangan sa tanging gamot ng mga panahong iyon si Haring Ahaz. Siya ang naunguna sa pagharap ng Juda sa krisis na nangyayari sa kanila. At dahil sa krisis na iyon, ipinadala ng Diyos si Propetang Isaias upang maghayag ng natatanging gamot. Naghayag si Propetang Isaias na mayroong pangako
na lilipulin ng Diyos ang mga bayang ito sa pamamagitan ni Haring Ahaz. Sinabi ni Isaiah sa pangunguna ni Ahaz na lilipulin nila ang bansang Assyria na siyang banta sa bayan ng Juda. Pero para kay Haring Ahaz, ano ang gamot? Ano ang kanyang diagnosis? At ano ang para sa kanya ang solusyon? Hindi ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Hindi yung kanyang tipan sa Diyos, kundi pakikipag-alyansa sa Assyria, sa kanilang kalaban. Yung Assyria na inaasahan nilang magiging kakampi nila, anong nangyari? Yun ang naging pangunahing problema nila. Anong ginawa ni Haring Ahaz? Siya'y nagpadala ng pilak at ginto mula sa templo at sa palasyo. Mababasa natin yan sa 2 Kings chapter 16 verse 8. Nagpadala siya ng mga pilak at ginto bilang alay sa hari ng Assyria at bilang kanilang pledge sa pakikipag-alyansa. Totoo na nagbigay iyon ng madali ang pananagumpay sa bayan ng Juda, but in the long term, anong nangyari sa kanila? Nagbabayad na sila ng tribute. Nagbabayad na sila ng buwis sa Assyrian Empire. Sila'y hindi na kaalyado. Hindi na sila allegiance, kundi sila'y sakop na mismo ng bayan ng Assyria. At hindi nila namamalayan na unti-unting binubutas ng Assyrian Empire yung kanilang kayamanan. Yung kayamanan ng Juda. Paulit-ulit silang nagbibigay ng kayamanan sa Assyria hanggang sa maubos yung kanilang mga resources. Kung kaya't anong sabi sa verse 6? Hindi nauhugasan o nabebendahan o nagagamot. Bakit? Hindi nila matukoy kung ano yung sakit. Yung kanilang ginagawa mismo, yun ang kanilang sakit. Ito'y dahil sa maling pagtrato ng kanilang suliranin. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, ang pinakamapanganib na kondisyon ay hindi yung nakikita mo yung sugat mo, na mayroon kang kamalayan sa iyong sugat. Ang pinakamapanganib na sitwasyon, hindi mo alam kung bakit ka may sugat. Hindi mo masuri kung ano yung ugat ng iyong sugat. Maraming mga tagapangaral ngayon na ganyan. Tumatayo sa pulpito na turingang tagapangaral ng salita ng Diyos, ngunit hindi matukoy ang ugat ng laganap na problema sa kasaysayan at sa sangkatauhan. Kung kaya't anong solusyon nila sa suliranin? Entertainment, emotional heightening, pagtuturo ng moralidad. Ngunit walang pag-amin ng kasalanan, walang gamot na mayroon sa Panginoong Jesucristo na siya lamang ang nakakapaggamot. At yan ay totoo sa bayan ng Juda. They would rather serve empty rituals and worship and serve their traditions. They would rather pledge their allegiance to Assyria. They would rather endure those problems of sin. Wag lamang silang magtiwala sa tipan ng Diyos. Wag lamang silang aamin na ang tanging problema ng kanilang suliranin ay dahil lumayo sila sa kanilang relasyon sa Diyos. Again, taliwas kay Apostol Pablo, natukoy niya ang ugat ng suliranin at nakita niya rin ang natatanging gamot. Kung babasahin natin again sa Romans chapter 7 verse 24 to 25, ang sabi ng Apostol Pablo, kawawa naman ako, sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Yan ang diagnosis ni Pablo. At yan ang kanyang tanong, saan siya hahanap ng solusyon? Nahanap niya yan sa verse 25. Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. But Judah would have rather none of it. They would rather advocate for social reforms. They would rather go with empty rituals. Kaya't ang challenge ko sa iyo, kapatid, hanapin mo ang katugunan hindi sa anumang solusyon ng kamunduhan, kundi sa solusyon ng
inoffer ng Panginoong Yesus. Hanapin mo ang katugunan sa Panginoong Yesus. Ang katuwiran ni Yesus ang natatanging gamot sa iyong problema. Maaaring komportable ka sa iyong pamumuhay na para bang walang mali. Nakakaupo ka ngayon at nakakapag-fellowship sa mga kapatiran. Maaaring nakakaranas ka ng maraming mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pleasant fellowship sa mga kapatiran. Ngunit ang katotohanan, patuloy ang pag-iral ng imoralidad. Mulat ka ba, kapatid, sa katotohanang iyan? Kung wala kang kamalayan sa iyong kasalanan, hindi mo ba nakikita na baka yan mismo ay hatol sa iyo ng Diyos kung kaya't hindi mo makita ang iyong sa kasalanan? Dahil ang kamangmangan sa kasalanan, yan mismo ay hatol ng Diyos. Ngunit katulad ni Isaiah, sasabihin ko sa iyo, bakit patuloy ka na nagre-rebelde? Bakit patuloy ka na gustong maparusahan ng Diyos? Maaaring iniisip mo, kapatid o kaibigan, na ang gamot sa kasalanang iyan ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. E yan nga mismo ay kinondena ng Apostol Pablo. Kinakailangan yan, kapatid, ang pagkilos ng banal na espiritu sa puso ng tao. At yan mismo ay naging posible dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Siya ang lunas at siya ang liwanag, ang katugunan sa suliranin ng kasalanan ng sangkatauhan. Huwag mong tignan yan sa anumang solusyon na binibigay sa iyo ng mundo. Even ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa batas, it does not resolve the sin problem. Anong solusyon para sa suliraning ito? Ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Anong solusyon sa pandemya ng kasalanan? Hindi edukasyon, hindi psychological improvements. Ang solusyon, ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At huwag mong hanapin yan, kapatid o kaibigan, sa mga bagay na may bahid mismo ng kasalanan. Hanapin mo yan sa walang kasalanan, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang magbibigay ng liwanag. Siya ang magbibigay liwanag sa kadiliman ng iyong suliranin. Merong isang kaso na sa isa siyang German philosopher. Ang pangalan niya ay Goethe. Isa sa pinakamatalinong German philosopher at poet, manunula. Hindi siya Kristiyano at lalong hindi siya naniniwala sa katuruan ng Kristyanismo. Napakatalinong tao ng taong ito. Ngunit sa huling pagkakataon ng kanyang buhay, bitbit niya ang huling salita. Ang sabi niya, more light. Ngayon, itinatawag ka, kaibigan, ng Diyos sa liwanag ng Ebanghelyo. Huwag mong ipagpalit sa katugunan ng mundo. Huwag kang tumulad sa philosopher na ito na hindi niya natagpuan ng sagot sa kanyang hinaing. Ngayon ay naririnig mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus na nag-aalok sa iyo ng liwanag. Huwag mong sayangin, kaibigan. And for those who are already in the faith, for the believers, tingnan natin ang pagtatangis ni Judas sa Matthew 27. Nang makita niya yung kanyang bigat ng kasalanan na nagdala sa Panginoong Hesus sa kamatayan, pumunta siya sa punong pari at sa mga elders. Doon siya naghahanap ng katugunan sa kanyang nagawang kasalanan. Anong sabi niya sa Matthew 27 verse 3? Nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang taong walang kasalanan. Maaaring sinasabi ni Judas dito, anong kailangan kong gawin? Anong maaaring maging solusyon sa aking nagawang kasalanan? Pero anong sagot ng mga punong pari? Anong pakialam namin diyan? Problema mo na yan. Ang mundo, kapatid, hindi yan magbibigay ng sagot sa iyo. Kung hinanap ni Judas ang sagot sa mga punong pari, hindi ba dapat ay magsilbing aral sa atin ito na huwag nating hanapin ang solusyon sa mga taong
may bahid lamang ng kasalanan. Ang solusyon ni Judas sa kanyang suliranin, anong nangyari sa kanya? We know what happened. Nagpakamatay si Judas. Kaya't huwag mong hingin ang gamot mo sa sinasabi ng mundong ito. And as my conclusion, let me recite to you ano yung sabi ng isang Puritan sa Valley of Vision. Ang sabi niya, ang aking isipan ay parang timba na walang ilalim, walang espiritual na pangunawa, walang pagnanais sa araw ng Panginoon. Laging nag-aaral, ngunit kailanman nakarating sa katotohanan. Hindi kailanman nakarating sa katotohanan. Laging nasa balon ng ebanghelyo, ngunit kailanman hindi nakakapaghawak ng tubig. Ang aking budhi ay walang pagkakumbinsi o pagsisisi na para bang walang dapat pagsisihan. Ang aking kalooban ay walang kapangyarihang magpasya o manindigan. Ang aking puso ay walang pag-ibig at puno ng mga tagas. Ang aking alaala ay walang pananatili, kaya't madali kong nakakalimutan ang mga aral at ang iyong mga katotohanan ay unti-unting tumatagas. Yan ang confession ng isang Puritan. Yan ang kanyang prayer. Pag-amin sa kanyang sariling kasalanan. Pero anong sabi niya? Bigyan mo ako ng pusong wasak na bagamat sugatan ay may kakayahang mag-uwi ng tubig ng iyong biyaya. Yan dapat ang iyong panalangin, kapatid. Yan ang totoong panalangin ng isang Kristiyano. Hindi siya duwag na aminin ang kanyang sariling kasalanan. Dahil alam niya, ang natatanging gamot, ang simula ng buhay ay ang pag-amin sa kanyang suliranin, sa ugat ng sa kanyang suliranin. Bagamat alam niya na sa pagkakaroon ng kamalayan sa kasalanan ay ang pagkawasak ng kanyang puso. Ngunit bakit patuloy niya na pinapanalangin na wasakin ng Diyos ang kanyang puso? Dahil ang kamalayan sa kasalanan ay simula ng buhay. Yan ang ating tandaan at sariwain, mga kapatid.